Gusto ko lang bigyan ng komentaryo, baka iba sa inyo napanood nyo na ito, pero gusto nating ipakalat pa lalo tong video na ito. Actually, kalat na nga po ito, no? Sa aking palagay, kalat na po itong ipakalat pa para makarating itong ating tanong. Meron kaming tanong sa inyo, Romualdez. Ang taong bayan ay nagtatanong kung totoo ba itong video na ito. Gusto kong bigyan ng komentaryo po ito. Ito po, courtesy of Jojo De Guzman, maraming salamat. Jojo De Guzman Connect TV, maraming salamat. Ito yung nilabas niya, ha? Video ni PRRD, pero merong tao sa background. Tingnan natin. Talagang yayarihin ko kayo. Ipag-hirap ninyo sa Pilipino. Galit ako sa inyo. Yan, no? Ngayong gabi ninyo. So, nakita natin dito si Pangulong Duterte, hindi pa siya Pangulo dito, ano? At yung panahon na ito ay siya ay nangangampanya, no? At very strong, ano? Makikita mo talaga yung may political will at very powerful ang bawat pronouncement niya. Kaya talagang marami talaga ang nabibilib sa kanya. Kahit nga yung mga nakikita nyo ngayon na mga may... Bob Jan, shout out sa iyo, 1992 pa, DDS na. Until now and for tomorrow. Yan. Thank you, Bob Jan. Yung mga tumalikod kay PRRD, yung may mga interest na ngayon. Believe na... Yeah, pag-uusapan natin yung traitor. Ang ganda na sinabi. Ang ganda ng tanong mo patungkol kay Mike Abe. Yung walang loyalty. Sabi niya ni Pearl Gantan, 15 years siya sa SMNI. Diyan siya nabuhay. Pinapatuguyan niya siguro si Mike Abe. Tapos binibira pa ang SMNI. Yan ang mga taong walang loyalty. Kayo po, pagka meron tao sa paligid ninyo na hindi loyal, ingat po kayo. Warning. Kahit kasama nyo yan. Bilib sila noon kay Pangulong Duterte. Kasi makikita nyo talaga bagong-bago sa paningin ng bawat Pilipino. Nakikita natin na palaban. Kahit dito pa lang talagang minumura niya at nilalabanan niya yung western ba. At pati yung mga kalaban, mga dorogista, gano'n. Ito yung kampanya ito, ha. Tingnan nyo kung sino yung mga nakapaligid na tao sa kampanya niya. Sa isang tabi kung saan mayroong isang kambalos-los na bilib sa kanya noong araw. Pero ngayon, anong ginagawa niya doon sa anak ni Tatay Digong? Tignan nyo, ito. Ayan. Ayan po. Ayan. Nakita nyo? Ayan, ha. I-rewind natin konti. Ayan. Dito, parang lumalabas, palakpak boys pa lang. Tanong lang po, Speaker Romualdez, ito raw ay kampanya ni Duterte. Malamang ito yung 2016. Hindi natin alam kung kailan exactly itong video na ito. Pero lumalabas dito, palakbak boys ka pa lang. Isa ka pa lang, Romualdez, sa mga palakpak boys ni PRRD. Ang tanong, asa ng loyalty? Di ba? Yun eh. Bakit ngayon parang naiipit si Sara? Wag na tayo magmaang-maangan. Kaya nga, dinediretso ni PRRD ito si Tamba. Ako na ang kakampanya sa'yo. Ayoko maging presidente. Yung anak ko, sabi niya, hindi, gusto namin, PRRD. Walang niya, 2022 pa namin tinutulak. Hindi tumuloy si Sara. Itutuloy niya sa 2028. But anyway, sabi ni PRRD, ikakampanya pa kita. Di ba? Alam natin na meron na talagang hidwaan si PRRD at saka si Tamba. Isipin mo yan. Palakbak boys ka pa lang.
Buti nga nandiyan ka sa likod at sa stage. Kasi alam ko ang kampanya eh. Hindi ka biglang basta-basta mabibigyan ng access sa likod mismo nung mga nagsasalita o nasa stage ka mismo kung hindi ka nabigyan ng access. Ibig sabihin, binigyan ka ng access ng grupo ni PRRD. Kaya ka nandiyan sa likod, kaya meron kang pribilehiyong ganyan. Bagamat ikaw ay palakpak boys pa lang, anong nangyari? 'Di ba? Oh. Hindi siguro bata pa siya dito, hindi to siguro 2016, no? Oh. Tuloy natin. Yan. Obserbahan nyo ha. Kasi may binabanggit dito si Jojo. Bay, talaga to si Jojo, investigador eh. Ha? Mahirap maging syota ito si Jojo Di Guzman. Ay, hindi ako bakla Hindi ibig sabihin kasi 'di ba may mga ganyang syota, no? Mga investigador. May karamihan naman ata ng babae investigador no. Pero ang galing na pag-iimbestiga ni Jojo rito tingnan nyo ha, tingnan nyo ang bibig, kayo na magdesisyon, hindi na ako. Ha? Pero maganda yung obserbasyon ni Jojo rito. Tingnan ninyo ang bibig. Ray McWile, panay kagat sa labi. Maneurism, sabi ni Rick McWile. Alam mo, meron akong kakilala. Obserbahan nyo ha. Hindi Lagi siyang gumaganyan. Hindi po vlogger. Broadcaster. Mainstream. Dating nasa mainstream. Ngayon naging vlogger ata. Ganun siya ng ganun lagi. Hindi ko na sasabihin kung sino yun. Tingnan nyo na lang. Basta kada niya. Lagi siyang naka-formal. Pero lagi siyang gumaganon. Hindi ko sinasabing nagko-coke siya ha. Pero yung mannerism kasi pag napansin, ewan ko tatawagan ko si Jojo. Imbestigahan mo nga. Kasi magaling si Jojo mag-imbestiga eh. Imbestigahan mo nga. Kasi para yung ganun eh. Ganun. Hindi ko sasabihin, mamaya ma-libel tayo. Alam mo naman. Pa-imbestigahan natin kay Hindi pa naman natin sure. Pero ito, kayo mag-imbestiga sa labi. Yun yung punto dito ni Jojo eh. Hindi naman natin pinagbibintangan, pero bibigyan ko ng komentaryo bakit natin pinapakita tong video na to. Bukod sa asa ng loyalty niya kay PRR, di bata pa siya rito. Alam nyo naman ang kabataan. Mapusok. Hindi, ganyan ako nung kabataan, mapusok. Pero never, ever akong naghawak ng droga. Kaya nga kontra-durigista nakalagay dyan eh. Never, kahit rugby, hindi po ako tumikim. Iba yung bisyo ko dati. Hindi po bisyong droga. Pero mapusok. Alam mo, kabataan mapusok. Kabataan siya dyan. Makikita niyo dito sa side. Sino ba yan? Ayan, nakita nyo. Sino yan? Ayan po si Tamba. Oy. Binilugan ko. Nakita nyo yun? Hindi, uso kasi naman yan, Jojo. Baka ikaw naman mapagbintang ka, Jojo. Uso kasi yan. Yung kagat labi. Di ba sa TikTok uso ngayon yun? May palabas pandilang pa ganun. Di ba? Ganun yung TikTok eh. May ganun. Yung pangit mo, Konsoli, nakakadiri ka. Di kasi may kagat labi. Hindi naman lahat. Kayo nang bahala, humusga. Tayo nagtatanong lang. Bakit ka kumakagat labi? Atin. Kita mo, batang-bata pa si Tamba dito. Yan. Ano na, Tamba? Makikita mo nga dito eh, kahit noon pa pala, ay kitang-kita na yung pruweba or yung mannerism ng isang, alam nyo na, yung... Oy! Nakita nyo yun? Kagat, labi. Hindi nangangawaan. Sobrang payat pa ni Tamba. Ngayon, tibang-tiba ka. Oo nga, no? Payat siya dyan, no? Di, gwaping, Gwaping pala ito pagkapayat. Sabihin nyo. Ay, Koncholi, bayad ka! Tinawag ng pogi si Romualdez. Pambira kayo, ha? Sa ngalan ng content, kung ano-ano naiisip nyong gawin. Huwag ganon. Napuri ko lang. Totoo namang pogi.
Oh, oy, hindi ako bakla. Oh. Hindi lang ako insecure. Pag pogi, sasabihin nating pogi. Ano masama doon, di ba? Pero ngayon, iba na. Magka-size na sila ngayon ni Boying. Parang best friend kayo ni Boying eh, no? Kayo ba nagiinom? Nagtatanong lang ha, kayo ba nagiinom? Or magka-jamming ba kayo sa pulutan? Kasi ang laki yung dalawa ngayon eh. Ha? Sabi ni Blank Page, anong pogi? Mukha ngang croc eh. With pulbs. Hindi ngayon. Blank Page. Yung ngayon. Hindi. I mean, yung sa dyan sa video, hindi yung ngayon. O dyan sa video kasi bata pa. Payat pa. O di ba? May pagka-ano eh. May pagka-mistiso eh. Di ba? Oh. Grabe kayo. Gemma Pasyente. Hindi ko banggitin yan. Paano naging pogi, coach? Parang monggo. Anong monggo? Kayo nang bumasa, hindi ko maintindihan si Gemma. Delikado tayo. Ayaw natin sabihin yan. Mahirap yan. Ha? Oh. Basta ituloy natin. Yan o, tingnan nyo. Mannerism yan ng nagko-cooking. Sabi ni Pangulong Duterte. Like, pinsan. Ano? Hindi, ako, ito, tanong ko lang. Kaya ako pinapakita tong video na to, hindi po tayo nagbibintang. Ang husgado ang kung meron mang magdidemanda, sila lang ang husgado lang ang may karapatang maghusga. Ganun yung korte lang, no? Nakita ko tong video ni Jojo, kaya sabi ko, naalala ko yung pangako ni DJ Bantag sa akin na kung siya ay magiging senador, isa po yan sa kanyang ilalakad. Ako, talagang dapat magkaroon ng mandatory, sa tingin ko lang mandatory drug test para sa mga matataas na public official. Yan po dapat magawa ng batas. No? Pero sasabihin nila dyan na baka ano yan self-incrimination. Pag kasi drug test, pinuwersa mo ang isang tao sa drug test, self-incrimination. Well, anyway, hindi ko alam kung paano yan. Pero maganda, we put efforts para ma-check kung paano natin makikita ang mga matataas nating opisyal na sila. Kasi alam nyo po, number 1 na problem na po ng bansa natin yan. Kahit dati pa, yung droga. Droga, rebelde, mga NPA, pangatlo yung corruption. Yan ang mga problema. No? Kaya dapat mas nagiging magandang halimbawa ang ating mga public officials. At the same time, kung merong mandatory drug test na official para sa mga high-ranking officials, may iwasan din natin yung ganitong klaseng video. Halimbawa, may video na ganito. Ang tao, hindi ngayon magdududa. Hindi na kailangan magtanong. Kasi, mayroong mandatory drug test lahat ng public official. So, this is protection para sa mga mamamayan na hindi na makapaghalal ng gumagamit. And at the same time, protection din to ng mga public officials na baka naiisipan ng mga mamamayan ng masama. Diba? So, win-win to. Win-win to sa every Filipino. Kaya sana mayroong matinding congressman o senador, may grupo dyan na magtayo na talagang itaguyod ang drug test. Kaya ako po ito pinapakita. In protection of the public and also in protection of the public officials. Nang hindi sila napagbibintangan. Kung hindi man totoo. Diba? Hindi ko alam bakit ang pulis binibigyan nila ng mandatory drug test samantalang yung mga opisyalis natin, yung mga elected officials ng bansa ito, hindi pwedeng gawin yun. Hindi ko maintindihan yung logic. Pasensya na po Kasi kung ginagawa nyo sa pulis, dapat gawin nyo rin sa mga opisyal.
pinsan nga talaga sila. Makita mo dito, tingnan mo yung pag-ngiwi niya. Yung parang may binabubble gum. Wala naman siyang bubble gum. Ayun, ayun, ayun. Kita mo, may bubble gum. Kita niya. Ayun, nag-bubble gum. Noon pa pala kitang-kita na yung mga signs. Kita niya ulit. Yan na. Ulit. Nagbabubble gum pa pala to noon pa. Yun o. Tapos ulit. Ayun. Nakita niyo yun? Kita niyo? So ngayon, Tamba, anong ginagawa mo sa anak ni Tatay Digong? Tapos gusto niya pang papasukin yung ICC. Very traitor ang dating ninyo. Kunwari yung mannerism talaga ng cocaine. Kunwari sasabihin nyo may justice system pa naman tayong gumagana, pero isa pa to na open yung ICC. Ako, nahihiya ako para sa ating mga public officials na gustong pumasok ang ICC. Di bali nang magmukha tayong tanga sa buong mundo na hindi gumagana ang justice system natin, maidiin lang si PRRD. Maling-mali po papapasukin nyo ang ICC dito para sa inyong pangarap. Huwag nyo pong gagawin yan. Huwag nyo pong gagawin. Nasisira ang ating bansa dahil sa pamumulitika, dahil sa pagkakabiyak-biyak nitong bansa natin. At talaga naman, pag pumasok yung ICC, maniwala po kayo. Yes, nakapasok na nga daw eh. Pero pag talagang yan ay talagang gigipitin ng Duterte, mag-aalsa ang taong bayan. Ito pong video na ito kay Jojo De Guzman. Siya po yung nagsasalita. Maraming salamat po, Jojo De Guzman. Ang dami nating problema. Mataas ang presyo ng gasolina, tumaas pa nga ang presyo ng gasolina, bilihin, etc., bigas. Tapos, uunahin natin yung ICC. Wala namang koneksyon yan sa atin. Pamumulitika lang yung ICC na yan para idiin ng Duterte. Aminin na natin. Kasi dapat, yung may pakinabang sa taong bayan, hindi yung kung kanino kang partido. Alisin na natin yung kung pula, dilaw, asul, puti. Huwag muna tayo magganyan-ganyan. Ibaba nyo presyo. Anong pakinabang ng ICC dito sa ating bansa? Bababa presyo ng gasolina. Magiging 20 ba ang bigas? Dingit pala sa kaalaman ng taong bayan. Pinapasok nyo na pala yung ICC sa kayong mga traitor dahil lang sa interest nyo. Ito bang klase? Ayun o. Para silang magpinsan, buminiwi. Ito bang klase ng politiko ang tatakbo sa 2028? Sabi dito, pa-comment po ulit. Last na po, may mental health issue po kasi ang mga nanggigipit sa mga Duterte. Ako ito lang Iingatan nyo po ang taong inggit. Pag ang tao inggit or insecure sa kanilang posisyon, sa kanilang pagkatao, delikado yan. Yan po ang paninira sa Duterte. It's very obvious na merong insecure. Sabi dito, di nila alam kung anong gagawin ng taong bayan sa kabaliwan nila. Ako tahimik lang kahit nandito ako sa 30, pero isa ako sa mag-aalsa sa tawag ng panahon. Sa buong buhay ko, first time lang ako bumoto at nag-registo agad. Para siya higit pa kay Tatay Digong.
tonight's performance will start momentarily.